May isang binatilyo na iniiwasan ng mga tao sa Barrio Estrella. Yun ay walang iba, kundi si Ismael. Matagal na siyang pagala-gala sa lugar at walang nakakaalam kung saan siya nagmula. Wala siyang magulang, wala ring kapatid, wala ring tiyak na nakakaalam ng kanyang edad. Ang tansya ng ilan ay 15 o 16, pero sa itsura niya ay parang mas bata pa. Payat siya, maitim na parang sunog sa araw, laging marumi ang damit at amoy pawis. Wala siyang permanenteng tirahan. Minsan nakikita siya sa ilalim ng tulay, kung minsan naman sa gubat o di kaya ay sa likod o harap ng kapilya. Marami sa mga taga-baryo ang naniniwala na merong daw dalang malas si Ismael. Sa tuwing may nangyayaring masama, palaging siya ang sinisisi. Tulad na lamang nung namatay ang mga alagang isda ni Caminandro. Nangyari ito sa araw na napadaan si Ismael sa isdaan. Isa pa ay ang batang nasa gasaan. Sabi ng ilang nakakita, dumaan daw ang bata sa tapat ni Ismael bago mangyari ang aksidente. Noon, tahimik lang siyang nakaupo sa gilid ng kalsada at namamalimos. Walang pakialam ang binatilyo sa anumang sinasabi nila tungkol sa kanya. Sanay na siya. Bawat linggo, may bagong tsismis tungkol sa kanya na may kinalaman sa mga kamalasan. Kapag naglalakad siya at napapadaan sa kalsada, napapansin niyang humihinto ang usapan ng mga tao. Yung iba naman, bigla na lang tatalikod. Yung mga bata, pinipigilan ng mga magulang na lumapit sa kanya. Pero kahit na ganun ang trato sa kanya ng mga taga-baryo, kailanman ay hindi siya nakipagtalo o nagtanim ng sama ng loob. Tahimik lang siya. Wala rin siyang lakas ng loob para magsalita. Kahit gusto niyang ipagtanggol ang kanyang sarili, alam niyang wala ring makikinig sa kanya. Marami ang naiinis sa kanya. Madalas siyang ipetisyon ng mga tao na palayasin. Pero kahit ilang beses na siyang itinataboy, palagi siyang bumabalik. Isang gabi, dumating ang isang matandang lalaki. Magulo ang kanyang buhok. Mahaba na parang hindi nagsusuklay sa loob ng maraming taon. Puno ito ng alikabok at putik. Ang mukha nito ay balot ng dumi. Halatang walang ligo ang lalaki. Makapal din ang kanyang balbas. Ang suot niyang lumang t-shirt na kupas ay punit na sa bandang dibdib at may butas din sa tagiliran. Ang suot naman itong short ay masyado ng maluwag, pero may sinturon ito na gawa sa pinilipit na tela. Nakasapatos ang isang paa niya. Sira na ang unahan. Kita na ang daliri sa paa. Ang kabilang paa naman ay nakatsinelas na may butas sa gitna. Ano ba yan? Pambaho naman! Reklamo ni Mang Tonyo, may-ari ng isang karinderya sa baryo, asawa ni Aling Celia. Kasalukuyan silang nagsasara ng kanilang tindahan ng oras na yon. Napalingon ang matandang lalaki dito. Dahan-dahan lang, parang hindi nagulat o nasaktan sa kanyang narinig. Bagkus ay nakangiti pa ito. Napatakip ng ilong ang mga taong nakatambay sa harap ng karinderya. Hindi nila masikmura ang masangsang na amoy ng matanda. Tumigil ang matanda sa tapat ng mga tao. Tinignan sila isa-isa. Paparating na sila! Paparating na ang mga kampon ng kadiliman! Maganda kayo! Magsipagsisi na kayo sa inyong mga kasalanan! Walang Diyo! Pambihira talaga tong baryo natin. Sukin-suki tayo sa mga palaboy at baliwa. Tonyo, ano ba? Tama na nga yan. Isarado mo na to't nang makauwi na tayo. Bakit mo ba ako pinapatigil? Hindi mo ba naririnig yung sinasabi ng matandang yan? Ay nako, ewan ko ba sa'yo? Alam mo nang ang baliw yung tao, papatulan mo pa. Hayaan mo na. Ay hindi pwede.
Mamaya dito pa tumambayan eh. Tulad doon sa pulubi na tinutulungan mo. Kaya minamalas ang negosyo natin eh. Pambihira ka naman, oo? Ang dami-dami mo na namang sinasabi. Aba, totoo naman yun ah. Ewan ko ba kung bakit masyado kang maawain at palaging kinakampihan ng mga ganyan. Wala namang pakinabang ang mga yan eh. Hoy, ano ka ba? Tumigil-tigil ka nga, Tonyo. Huwag kang ganyan magsalita sa kapwa mo. Halika na nga rito. Hayaan mo na lang siyang magsalita ng kung ano-ano. Wala namang sinasaktan o inaapakan eh. Mas masahol pa nga dyan yung mga chismosa na laging nakaupo sa harap ng tindahan natin. Wala nang ginawa kundi manira ng tao. Ang punto ko lang naman, Celia, kapag narinig ng mga bata yung sinasabi niya, aba, baka matakot ang mga yon. Ay nako, Tonyo. Ewan ko sa'yo. Kung tutuusin mas nakakatakot pa nga ang lakas ng boses mo kaysa sa kanya. Sige na. Ipadlock mo na ang gate at tara na. Napakamot na lang sa ulo si Mang Tonyo at biglang natahimik. Bumuntong hininga siya at muling sumulyap sa matanda. Nang mapansin ng matanda na wala nang nakikinig sa kanya, tahimik siyang nagpatuloy sa paglalakad. Para siyang may hinahanap. Pagdaan niya sa isang lumang kapilya, bigla siyang tumigil. Tumingin siya sa lupa at nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay. Ilang saglit pa, napaluhod siya at humagulgol ng iyak. Walang nakikinig! Walang naniniwala! Humanda kayo! Ano mang oras, magigising ang mga halimaw! Babalik ang mga nilalang na matagal nang ibinaon sa lupa! Maririnig niyo ang iyak nila! May paparating! May paparating na dilubyo! Biglang napabalikwas si Ismael sa kanyang pagkakahiga nang marinig ang tinig ng matandang lalaki. Kaagad niyang nakita ito sa gitna ng kalsada sa tapat ng kapilyang pinagtutulugan niya ng gabing yon. Umupo ang binatilyo, tumingin sa matanda, tapos ay may kinapa sa kanyang bulsa. Maya-maya pa ay tahimik siyang lumapit. Hawak ang isang piraso ng biskwit. Iniabot niya ito sa matanda. Tumingin ito sa kanya. Walang nagsalita, pero ang kanilang mga mata parang nagkakaintindihan. Ngunit ang matandang baliw, tinulungan niya itong tumayo at pagkatapos ay inalalayan palapit sa harap ng simbahan. Pinaupo niya ang matanda sa nakalatag na karton. Lolo, ano pong nangyari sa inyo? Ano po bang sinasabi niyong dilubyo? Narinig mo ba yung sinabi ko kanina? Opo, rinig na rinig ko nga po eh. Masaya ko. Sa wakas, meron na ring makikinig sa akin. Lolo, teka po. Saan po ba kayo galing? Ano po bang pangalan niyo? Saan ako galing? Aba, hindi ko alam. Pero ang pangalan ko ay Berting. Lolo Berting. Ako naman po si Ismael. Napansin ko po na nanginginig po kayo eh. Giniginaw ho ba kayo? Nanginginig ako, pero hindi dahil sa ginaw. Sanay na ako sa ganun eh. Katulad mo lang din ako. Sanay na sa lamig at gutom. Lolo, di niyo pa po nasasagot yung tanong ko kanina eh. Yung tungkol po doon sa sinasabi niyo na dilubyo na paparating. Alam niyo ho eh, parang nangingilabot po kasi ako eh. Paano na lang po ako kapag nagkatotoo po yun? Malamang sa malamang po sa baryo na to, ako ang unang mabibiktima. Kaya sabihin niyo po sa akin kung ano pong mangyayari para po makapaganda ako. Saglit na natahimik si Lolo Berting. Tumingala siya sa langit. Tahimik na pinagmasdan ang gumagalaw na ulap na unti-unting tinatakpan ang buwan. Makinig ka sa aking mabuti, Ismael. May isang nilalang ng dilim ang malapit ng magising. Isang halimaw na masahol pa sa isang bangungot
Ha? Anong klaseng nilalang po, Lolo? Tao ba siya na isinumpa o hayop na tinuruang maging masama? Hindi. Hindi siya isang tao. At mas malala pa siya sa isang hayop. Isa siyang halimaw na kayang mag-anyong tao pero wala siyang kaluluwa. Isa siyang kampon ng kadiliman. Kampon ng kadiliman? Ibig niyo po bang sabihin? Parang aswang po ba? Tama ka. Pero mas makapangyarihan pa siya sa mga karaniwang aswang. Nakakatakot ang dala niyang delubyo. Yung baryo namin dati, inubos niya. Pinatay niya ang lahat ng tao. Kabilang na doon at buong pamilya ko. Walang awa siyang aswang. At ang kanyang mga sundalo. Aba, talagang may sundalo pa ang mga aswang ah. Huwag kang tumawa. Hindi ako nagbibiro iyo. Ang aswang na yun ay tinatawag na ulog. Isang matandang aswang na itinuturing na ina ng mga tiyanak. Ano po? Ina ng mga tiyanak? Tama ka. Ang ulog ay hindi lang basta isang halimaw. Isa siyang matandang babae na may alam na sinaunang orasyon. Isang dasal na galing pa sa lahi ng mga unang manggagaway. Sa pamamagitan ng orasyon na yon, kaya niyang pabangunin ang mga sanggol na hindi na ipanganak. Yung mga pinatay sa sinapupunan, yung mga isinakripisyo at mga naging biktima ng aborsyon na walang pangalan, walang libing, walang dasal. Yung mga pinabayaan. Grabe! Malakas pala't makapangyarihan ng isang ulog. Pambihira, kung talagang kaya niyang bumuhay ng mga tiyanak, abay nakakatakot nga naman talaga. Lalo na dito sa baryo, marami siyang mabubuhay na sundalo dito. Ano? Talaga? Paano mong nasabi? Isa po akong palaboy dito. Kung saan-saan po ako napapadpad dito sa baryo. Marami na po akong nasaksihan dito na kung tutusin, hindi ko na po sana dapat nakita. Ano naman ang mga yon? May isang bakanting lote po dun. Dun po sa may tabing ilog. Ginagawa pong tapunan ng mga ganon. Madalas nga po, itinatambak lang po na parang basura eh. Hindi pwede. Hindi pwede. Kung ganun, ay mas manganganib ang baryo na ito. Dahil ang lugar na sinasabi mo, Utoy, perpekto yon sa ritual ng ulog. Kung ganun, paano po natin napipigilan ng aswang na yun sa masamang plano niya? Kailangan nating hanapin ang ngipin ng dragon. Ano po? Ngipin ng dragon? Lolo, totoo po ba yun? Akala ko po katang-isip lang po mga dragon. Hindi lahat ng alamat ay katang-isip, Ismael. Totoo ang mga dragon. Sa mga sinaunang kwento, ang dragon ay isang espiritu na may mahalagang tungkulin sa mundo ng mga patay. Ano pong ibig yung sabihin? Malalaman mo din sa takdang panahon. Kaya pala, walang nakikinig po sa inyo na ibang tao eh. Hindi po kapanipaniwala yung mga sinasabi nyo eh. Lolo Berting, kung totoo pong may dragon, sino po magpapatunay? Wala pa namang nakakakita ng dragon eh. Dahil hindi sila basta-basta nagpapakita. Pero maniwala ka, totoong-totoo sila. Dahil kung hindi sila totoo, paano namin napatulog ang ulog? Ay oo nga no. Paano nyo po natalo ang aswang? Nung gabing yon, desperado na kaming dalawa ni Mang Cardo, ang nag-iisang albularyo sa amin noon. Halos mawalan na kami ng pag-asa dahil nga halos lahat ng tao sa baryo ay napaslang na ng ulog. Nagpakita sa kanya ang isang gintong dragon.
Wow! Ang astig po siguro nun, no? Grabe! Kung ako siguro, matatakot ako't mahihimatay kung makakakita ko ng isang makapangyarihang nilalang na tulad po ng dragon. Ako man, iho. Mahihimatay din siguro ako kung makakakita ako. Pero iba si Mang Cardo na kaya niya. Kaya naman, pinagkalooban siya ng isang gintong pangil o mas kilala sa tawag na mutya ng ngipin ng dragon. Ginamit ni Mang Cardo ang mutya na yon upang patulugin ang ulog sa huling sagupaan. Nang mawalan ng malay ang halimaw, kami na nga mismo ang naglibing sa kanya at kasama naming ibinaon sa lupa ang mutya. Lolo Berting, ano pong nangyari? Ba't biglang sasalakay po dito ang ulog ngayon? Dahil may nagnakaw ng mutya. Kinuha ito ng mga tangang magnanakaw na yon. Pero paano niyo po nalaman na ninakaw? Sinira nila ang libingan. Itinaas ang kabaong na nasa ilalim ng lupa at kinuha ang lahat ng kanilang pwedeng pakinabangan. Kinuha nila ang mutya. Marahil inakala nilang isang ginto o kayamanan yon. Ang hindi nila alam, kamalasan at dilubyo ang hatid na sumpanon. At ang tanging paraan lang po para matalo ang ulog ay ang mutya, ganun po ba? Tama ka. Kaya Ismael, kailangan ko tulong mo. Hanapin natin dito. Ha? Dito po, Lolo Berting? Bakit dito po sa baryo namin? Dahil taga rito ang nagnakaw nun. Ginagamit nila sa pansarili nilang interes. Ganun po ba, Lo? Pero napakarami pong tao dito. Paano ko po malalaman kung sino pong may hawak ng mutya? Kausapin mo sila. Magtanong-tanong ka. Napayuko si Ismael. Hawak pa rin niya ang pakete ng biskwit. May natira pang isa. Kita sa mukha niya ang pag-aalinlangan. Lolo, hindi ko alam kung may makikinig po sa akin dito eh. Kasi dito po sa lugar namin, hindi po nila ako pinapansin. Saka, wala po akong halaga sa kanila dito. Hindi mo kailangan ng pansin nila. Kailangan mo lang ng lakas ng loob at pananampalataya. Dahil kahit ang pinakamahinang tinig ay kayang umalingaw-ngaw kung ito ay totoo. Tumango si Ismael. Kinagat niya ang huling piraso ng biskwit. Ramdam ko, Ismael. Hindi ka naniniwala sa akin. Ramdam na ramdam ko yon. Kaya bukas, sasamahan kita. Ipapakita ko sa iyo ang mismong libingan ng ulog. Hindi na sumagot ang binatilyo. Nakita niyang nahigana ang matanda at sa isang iglap lang, nakatulog na kagad ito. Madilim-dilim pa nang magsimula ang lakad nina Ismael at Lolo Berting. May mga hamog pa sa paligid at sobrang lamig. Ang mga bahay na nadadaanan nila ay halos sarado pa. Maya-maya nang makalampas sila sa baryo, mga 2 kilometro ang layo, pumasok sila sa loob ng kakahuyan. May makipot na daan papunta sa isang bahagi ng gubat na hindi na madalas puntahan ng mga tao. Tahimik sa lugar na yon at walang maririnig, kundi huni ng mga ibon at mga tunog ng sanga na kanilang naaapakan. Lolo Berting, sigurado ba talaga kayong ito yung dinadaanan natin? Ang kipot tsaka masukal po eh. Mamaya po may ahas dito. Baka mamaya matuklaw pa tayo. Huwag kang mag-alala. Kabisado ko ang lugar na ito. Ilang beses na rin ako nakarating dito. Basta't sumunod ka lang sa akin at huwag kang lalayo sa likod ko. Patuloy silang naglakad sa makipot na daan at pagkalipas ng halos 30 minuto ng paglalakad, huminto ang matanda sa harap ng isang kumpol ng matatandang puno. Isa dito ang may kakaibang itsura.
May malaking hukay sa paanan nito. Napalunok si Ismael nang makita ito. Nandito na tayo. Dito nakalibing ang ulog. Yumuko si Lolo Berting at marahang tinanggal ang ilang tuyong dahon sa ibabaw ng lupa. Lumitaw ang isang lumang takip ng kabaong. Wasak ang gilid nito. May mga bitak na rin ang ataol. Halatang pinwersang buksan. Huminga ng malalim si Lolo Berting bago dahan-dahang iniangat ang takip. Sa loob, naroon ang ulog. Umalingasaw agad ang amoy na parang nabubulok na laman ng patay na hayop. Lumaki ang mga mata ni Ismael nang makita ang isang matandang babae na nakahimlay sa loob ng kabaong. Payat, halos butot balat na. Ngunit ang balat ay parang pinatuyong balat ng ahas. Nakalugay ang buhok nito. Maputi na lahat at magulo na animoy sapot ng gagamba. Ang mga kuko nito ay mahahaba, matalim at kulay itim. Ang kanyang mukha naman ay labis na nakapagbigay ng takot sa binatilyo. Ang isang mata kasi nito ay bahagyang nakadilat at kulay pula. Habang ang isa naman ay nakasara, malalim at natuyo na. Parang nakain na ng uod. Naaagnas na rin ang gilid ng kanyang muka. Yan! Iyan ang ulog. Ang aswang na ina ng mga tiyanak. Tumango si Ismael. Nakatitig pa rin siya sa walang buhay na katawan ng aswang. Lolo Berting, may tanong lang po ko. Ano yun, Ismael? Sige. Kung ganito po kasama ang nilalang na to, bakit hindi na lang nyo sinunog ang katawan niya? Bakit hindi nyo na lang po tinapos ang lahat habang mahina pa siya? Wala naman siyang karapatang mabuhay lalo na kung puro kasamaan lang ang dala niya. Hindi ganon kadali yun, Ismael. Ang ulog ay hindi basta-bastang nilalang. May laso ng katawan niya. Kapag sinunog mo yan, ang sino mang makakaamoy ng usok ay siguradong matetepok. Hindi pwede ang karaniwang apoy. Dapat isang makapangyarihang apoy ang gamitin. Hala, grabe, ganun po ba? Kung ganun talagang nakakatakot pala yan. Tama ka. At ayon sa kwento ng lolo ko noon, ang kanyang mga ninuno ay nakaengkwentro na din ng isang ulog. Sinunog nila ito, pero marami sa kanila ang sumuka ng dugo. Para daw silang sinasakal hanggang sa nawalan na ng hangin. Kaya po pala inilibing nyo na lang. Teka, bakit nyo nga po ba ako isinama dito? Dahil alam kong hindi sapat ang kwento lang iyo. Kailangan may makaalam ng totoo. Dahil kapag may nangyari sa aking masama, ikaw na lamang ang tanging pwedeng magpatuloy at magsabi sa kanila ng babala. Muling napatitig si Ismael sa matandang aswang. Bahagya siyang napaatras nang makitang tila gumalaw ang ilang daliri nito. Lolo! Lolo, tingnan nyo! Gumalaw po yung kamay niya! Huminahon ka at huwag ka masyado maingay at baka mapabilis ang pagising niya. Lolo! Lolo, tara na! Natatakot na po ako sa nilalang na yan! Ismael! Hindi na ako sasama pabalik sa baryo. Ha? Hindi na kayo sasama? Bakit po? Paano po ako? Hindi ako pwedeng umalis dito. Kailangan kong bantayan ang katawan niya para subukang pigilin ang pag-aasik niya ng lagim. Makinig kang mabuti sa akin, Ismael. Gawin mo ang lahat para maiparating sa mga tao ang pagdating ng dilubyo. Pero tulad nga po ng sinabi ko kagabi, isa lang po akong pulubi. Wala po makikinig sa akin Lahat sila tiyak na pagtatawanan lang po ko. Saka, isa pa, baka kung magsabi ako ng tungkol sa dilubyo, baka sa akin po isisi yun. Lalo na tagtingin po nila sa akin ay malas Paano po sila maniniwala sa akin?
Alam ko kung ano ang pakiramdam ng hindi pinaniniwalaan. Danas na danas ko na yan, mula noon hanggang ngayon. Pero tandaan mo, minsan, hindi mo kailangan ng tiwala ng lahat. Isang tao lang ang kailangang maniwala sa'yo. At yun na ang simula. Pero, natatakot ako, Lolo Berting eh. Sana hindi nila magkatotoo ang mga sinasabi mo, Lolo Berting. Yun din ang gusto kong mangyari. Pero malinaw ang pangitain ko. Magigising ang ulog na ito. At pag nagising siya, doon na siya maghahasik ng lagim. Tinignan nito si Ismael na puno ng takot at pagkalito. Bantayan mo ang gabi, iho. Pakinggan mo ang hangin. At kung may maririnig kang iyak ng sanggol, wag na wag kang lalapit. Lumayo ka kung kinakailangan. Dehado ako nito. Paano ako? Isa lang po akong palaboy eh. Saan ako magtatago? Kaya kailangan mahanap mo ang mutya ng ngipin ng dragon para mapatahimik kagad ang halimaw na ito. Paano ko po yun hahanapin? Kung hindi ka pwedeng magtanong, magmasid-masid ka. O sige na, umalis ka na habang maaga pa. Gawin mo sana ang lahat, iyo. At saka nga pala, may isang paalala pa ako. Ang ulog ay isang mapagpanggap na nilalang. Huwag kayong magtitiwala sa mga estranghero. Umalis na si Ismael mula sa libingan ng ulog. Habang naglalakad sa makitid at masukal na daan pabalik sa baryo, paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan ang mga sinabi ni Lolo Berting. Natakot na siya para sa kanyang sarili. May bahagi sa kanyang isip na gustong tumakbo palayo. Iwan ang baryo. Umalis habang may oras pa. Iligtas ang kanyang sarili. Pero may mas malakas na tinig sa puso niya na hindi niya kayang talikuran ang baryo. Oo, madalas siyang hindi pinapansin. Tinatawag siyang malas, nilalayuan at minamaliit. Kung minsan ay sinasaktan pa. Pero sa kabila ng lahat ng ito, ang naging tahanan niya ay ang baryong ito. Dito siya natutong mabuhay. Dito siya umiiyak, tumatawa, kumakain, natutulog sa gilid ng kalye. At sa kabila ng lahat, dito siya umaasang isang araw ay may makakakita rin sa kanya bilang isang tao. Siya lang ang nakakaalam ng totoo sa nalalapit na panganib. Kahit alam niyang wala siyang pangalan sa mata ng nakararami, alam niyang hindi siya dapat na basta na lamang manahimik sa tabi. Kailangan niyang kumilos para sa kaligtasan ng baryo. Samantala, naiwan naman si Lolo Berting sa harap ng lumang libingan. Tahimik, hindi kumikibo. Tinititigan niya ng matagal ang kabaong na bahagyang natatabunan ng mga tuyong dahon. Umugot siya ng malalim na buntong hininga at marahang ipinikit ang mga mata. Waring binabalikan sa isip ang mga masalimuot at masakit na alaala sa kamay ng ulog. Ang nilalang na minsan na nagdulot ng lagim sa kanilang dating baryo. Pagdilat niya, muli niya itong tinitigan at nangako siya sa sarili na hindi na mauulit ang nangyari noon. Hindi na niya hahayaan na makalabas pa sa kabaong ang aswang. Babantayan niya ang libingan. Gagawin niya ang lahat ng kanyang kayang gawin, kahit pa ang kapalit ay sarili niyang buhay. Samantala, sa baryo, abala na si Aling Celia sa loob ng kanyang karinderya. Pawis na siya sa pagluluto ng kanyang mga paninda. Wala pang 6:00, pero may ilang suki na ang dumarating para mag-agahan. Hindi niya masyadong maistima ng maigi ang kanyang mga suki dahil nalilito na siya sa dapat na unahin. Naiinis na rin siya sa asawa dahil tanghali na ito nagising. Kaya naman, nang pumasok ito sa kusina, hindi na napigilan ng ginang ang kanyang bibig. Aba, Tonyo, anong oras na?
Akala mo ba'y madali ang mga trabaho ko dito? Ako na naman ang pinagagawa mo sa lahat. Ay nako, ang aga-aga nagsimula ka na naman. Sino ba kasing may gusto nito ha? Di ba ikaw naman? Ilang beses ko na rin sinabi sa'yo na magdagdag ka ng mga tauhan para di ka nahihirapan dito. Pero ayaw mo Tapos ngayon nagdadrama ka dyan. Ano ka mo? Ako pa ngayon ang nagdadrama. Samantalang kaya lang naman ako hindi kumuha ng kasama dito sa karinderya kasi kailangan natin magtipid. Aba, kaya pa naman natin dalawa to kung tutulungan mo lang sana ako. Ang tigas-tigas na mukha mong hayaan ako dito tapos ikaw puro lakwatsa at sugal lang ang inaatupag. Ay nako, ilang beses ko man sasabihin sa'yo na wala na akong oras para tumulong dito. Saka teka lang kung wala ako, abay malamang wala ring swerte itong karinderya mo. Sikat ako, kaya dito nagpupunta mga suki mo. Ipinagmamalaki mo pa sikat ka. Sikat ka nga, pero sa sabungan, sa inuman at sa utangan. Aba, anong silbi na swerte mo sa negosyo kung hinahaluan mo naman ng bisyo? Napailing si Mang Tonyo. Umupo siya sa bangko at nagbuhos ng kape sa tasa. Alam mo, dapat nga magpasalamat ka pa sa akin Dahil kung hindi sa karisma ko, hindi dudumugin tong karinderya mo. May natural akong hatak sa tao, baka hindi mo nalalaman. Napakayabang mo. Kuhang-kuha mo ang inis ko. Umalis ka na nga ditong hayop ka. Oo, chillax ka lang. Ikaw talaga, Celia, oo. Sige na, mamaya ay hihahanap kita ng bago mo makakasama dito. Bakit? May pampasweldo ka ba ha? Siyempre, ako pa ba? Wala ka kasing bilib sa akin Relax ka lang kasi. Konting tiis na lang, yayaman din tayo. Malapit na talaga. Yayaman. Galing sa sugal. Tonyo naman. Ilang beses ka lang natatalo. Tapos nababaon ka pa sa utang. Sino ba nagbabayad ng mga utang mo? Ako, hindi ba? Tapos hindi mo naman binabayaran kapag nananalo ka. Huwag ka nang mag-alala, Celia. Naumpisahan na ang swerte. Pati nga tong karinderya, di ba siniswerte na? Di mo ba ramdam? Huwag mo na akong kinokontra kapag nagsusugal ako para wag ako malasin. Kaka alam mo ba, na isahang tama ko lang. Itong karinderya mo, magiging restaurant to, maniwala ka. Sos! Ayan na naman. Paandara mo na naman ako ng mga walang silbing pangako mo na yan. Itong karinderya ko, dumadami ang suki ko kasi masarap ang mga luto ko. At mas lalong uunlad to kung sana'y tumutulong ka. Yun lang yun. Ay nako, alam mo, kahit na anong gawin ko, mali pa rin ako sa paningin mo Kung ayaw mo maniwala sa swerte ko, di wag. Basta ko, alam kong darating din yung panahon natin. At kapag dumating yon, tignan natin kung sinong unang ngingiti. Hindi na pinansin ni Aling Celia ang asawa at nagpatuloy na ito sa kanyang ginagawa. Matapos maubos ang kape, tumayo na ang lalaki. Lumabas siya sa karinderya at agad na nakipagkwentuhan sa mga kapwa niya sa bungero sa may kanto. Naiwan si Aling Celia sa loob ng karinderya. Tahimik lang siyang nag-aasikaso ng kanyang mga customer. Nagliligpit siya ng mga pinagkainan, nagbabalot ng take-out, nagluluto at naghuhugas ng pinggan. Hay nako! Ano ba naman buhay ito? Kailangan ko na siguro talagang humanap ng makakasama dito sa tindahan. Wala na talaga silbi ang asawa kong magaling. Pwisit talaga. Kung bakit ba sa dinabi namin ng lalaki, siya pang napili ko. Napakamalas ko naman. Ilang oras pa ang nakalipas habang abala sa pag-aasikaso ang babae. Napansin niya si Ismael na paparating. Dahan-dahan ang lakad nito. Parang wala sa sarili. Tulala at parang may malalim na iniisip. Napatingin si Aling Celia sa orasan. 9:00 na ng umaga. Ismael! Hoy, Ismael! Halika nga rito. Napalingon si Ismael, parang nagulat sa tawag. Saglit siyang tumigil. Tinignan niya si Aling Celia, sa kadahan-dahang lumapit.
Tahimik pa rin siya at nakayuko. Oy, bata ka! Ano ba nangyari sa'yo? Parang ilang araw ka nang di natutulog ah. Kumain ka na ba ha? Umiling lang si Ismael. Walang salitang lumabas sa bibig. Tumangu-tangu lang siya ng marahan. O siya, halika na. Pumasok ka na muna rito. Dito, maupo ka. Mag-almusal ka muna bago ka kung saan-saan magpunta. May natira pang sinangag tsaka longganisa. Mainit-init pa yan. Hindi na tumanggi si Ismael. Tahimik siyang naupo sa isang sulok ng karinderya. Agad namang inihain ni Aling Celia ang pagkain. Nilagyan niya ng kanin, itlog at 3 pirasong longganisa ang plato. Sabay naglagay ng malamig na tubig sa baso. O, hayan ha. Kumain ka lang dyan. Di mo na kailangang bayaran yan. Salamat po, Aling Celia. Kayo na po talaga ang pinakamabait po dito sa baryo. Hay nako. Huwag mong sabihin yan at baka marinig ka ng asawa kong si Tonyong demonyo. Baka kung ano na naman ang sabihin nun. Hindi mo ba alam? Ayaw na ayaw nun sa'yo. Ay nako. Ewan ko ba doon kung bakit? Kaya nga po, napapansin ko rin po eh. Hindi po ako makalapit kapag nariyan po siya. Pabayaan mo na. Wala namang alam yun kundi sugal, sabong at inom. Minsan nga iniisip ko mas mabuti pang wala na lang akong asawa eh. Perwisyo sa buhay ang asawa kong yon at walang silbi. Napangiti ng konti si Ismael sa sinabi ng ginang. Tahimik na nagsimulang kumain ang binatilyo. Gutom na gutom ito. Doon lang niya naisip na ilang araw na din siyang hindi nakakakain ng matino. Tulad ng nakarang araw na tanging ilang piraso lang ng biskwit ang kanyang ginawang panghapunan. Napansin naman ni Aling Celia na nanginginig ang kamay niya habang isinusubo ang pagkain. Nako, ganyan ka ba talaga kagutom? Kawawa ka naman. Di bale, may tinapay pa ako dyan. Itago mo para may pangmeryenda ka mamaya ha. Tapos mamayang gabi, dumaan ka dito. Bibigyan kita ulit ng pagkain. Talaga po? Ayos lang po ba sa inyo yun, Aling Celia? Hindi po ba nakakahiya? Kasi nababawasan ko po ang pagkain at kita nyo. Aba, hindi ah. Huwag mong iniisip yan. Mas gusto ko nga yung may nakikinabang sa ginagawa ko. Kaysa naman dun sa isa na kahit maghugas ng pinggan ay hindi magawa. Puro pasarap pa. Buwisit talaga. Napatingin silang dalawa sa labas. Sa hindi kalayuan ay nakita nila ang lalaki na patuloy na nakikipagkwentuhan sa mga sabungero. May hawak na itong bote ng beer kahit umaga pa lang. Oh, nakita mo na. Di ba ang galing? Ang sarap ng buhay. Samantalang ako dito, nagkakandakuba na sa pagtatrabaho. Aling Celia, meron po ba akong maitutulong sa inyo? Nako, ayos lang. Pero alam mo, kung gusto mo, minsan bumalik-balik ka dito. Pag wala yung asawa ko, tulungan mo ko maghugas ng pinggan. Libre pagkain at bibigyan pa kita ng sahod. Talaga po? Sige po, Aling Celia. Tsaka kahit wala pong sahod, okay na po sa akin. Kahit libreng pagkain lang po, masayang-masaya na po ako nun. Kahit po ngayon, tutulungan ko na po kayo sa mga trabaho po dito. Talaga? O sige, kung yan ang gusto mo. O siya, ituloy mo muna yung pagkain mo ha. Aasikasuhin ko lang yung mga bumibili. Ipinagpatuloy ni Ismael ang kanyang pagkain. Ngunit nang matapos siya, bigla naman niyang naalala ang kanyang nakita sa gubat at ang dilubyo na maaaring mangyari sa kanilang baryo. Nalungkot ang binatilyo dahil sa kabutihan ni Aling Celia sa kanya. Hindi na lang sarili niya ang gusto niyang mailigtas. Kailangan na talagang mahanap ang mutya. Ayoko masaktan si Aling Celia. Tahimik niyang inilagay sa gilid ng mesa ang pinagkainan niya. Tumingin siya sa paligid ng karinderya, sa mga upuan, sa kurtinang medyo naninilaw na
dahil sa tagal ng nakasabit sa lumang larawan ni Aling Celia at ng asawa nitong nakasabit sa dingding. Bigla siyang natulala. Ngunit bigla siyang nagising sa kanyang pag-iisip nang bumalik si Aling Celia, bitbit ang bayad ng customer. O ano, ayos ka lang ba riyan? Parang ang lalim ng iniisip mo. Opo Aling Celia, okay lang po ako. Eh bakit parang malungkot ka? May naalala lang po kasi ako eh. Tungkol po dun sa babala ng matanda. Tungkol po sa paparating na dilubyo. Ang tinutukoy mo bang matanda ay yung taong grasa na kung ano-ano ang pinagsasasabi? Nako, huwag kang maniniwala sa mga ganon. Kasi yung isip nila kung saan-saan nakakarating at namamasyal. Minsan, dala na lang din ng katandaan o gutom. Kaya kung ano-ano na lang ang lumalabas sa bibig. Huwag mo nang masyadong intindihin yon, iho. Hindi po Aling Celia eh. Hindi po siya matandang baliw. Nakausap ko po siya ng maayos kagabi at kanina po, meron po siyang pinakita sa akin. Mga bagay po na magpapatunay po na totoo nga po mga sinabi niya. At ano naman ang mga pinakita niya sa'yo? Aling Celia, isang lumang libingan po sa gitna ng gubat. Doon po ako galing kanina. Sabi niya po, doon nakalibing ang ulog na posibleng umatake dito sa baryo natin. Ano ka mo? Ulog? Opo, isa pong aswang. Eh di ba't sabi mo ay nakalibing na ang ulog na yan? Bakit ka nag-aalala? Eh patay naman pala. Aling Celia, ang sabi po niya sa akin magigising daw po ito. Kasi po, may nagnakaw po ng mutya ng ngipin ng dragon. Kailangan daw po ito mabawi at maibalik sa libingan para hindi po ito magising. Aba, nakakatakot nga naman yan, iho. Pero sigurado ka bang ulog ang nakita mo? Opo, Aling Celia. Nakakatakot nga po siya eh. Ang pangit po ng mukha niya. Parang halimaw. Parang kalahating ahas at kalahating tao. At kung totoo po na magising ito, lahat po ng tao dito mauubos po. Ganon kalakas ang aswang na yon? Opo, Aling Celia. Jesus Maria Josep, eh paano yan? Paano natin hahanapin yung mutya na yon? At saka, sigurado ba'y matanda na taga rito'y magnakaw? Opo, sabi niya nakita niya daw po ito sa kanyang mga pangitain. Kung ganon, tutulungan kita, Ismael. Hahanapin natin ang mutya. Talaga po? Naku, salamat po, Aling Celia. Totoo nga po pala yung sabi ni Lolo na hindi ko kailangan ng tiwala o paniniwala ng lahat kung may isang maniniwala. Yun na daw po ang simula. Teka, ang lalim nun ah. Pero sandali, ano ba ang itsura ng mutya ng ngipin ng dragon? Mukha daw po itong pangil na matulis ang dulo. Kulay ginto daw po ito, Aling Celia. Kaya napagkamalan na may halaga nung magnanakaw. Kulay ginto. Kaya pala. Abay kung ako rin naman na makakakita nun, baka maisip ko rin na ginto talaga yon. Pero sabi mo, pangil yun ng dragon. Eh hindi ba yung delikado sa taong may tangan nito ngayon? Delikado po. Sobrang delikado po dahil ito po ang dahilan kung bakit magigising po ang ulog. Ang mutya na nagpatulog dito ng mahabang panahon. Iniligay po yun ng isang biyasang albularyo para protektahan po ang lahat laban po dun sa malupit na aswang. O Ismael, ano ba yan? Parang lalo kong kinikilabutan sa kwento mo. Sa tono ng boses mo parang totoo nga. Maniwala po kayo, Aling Celia. Totoong-totoo po ito. Naniniwala po ako dun sa matanda. Kasi nakita ko po talaga yung aswang sa kanyang libingan. Natatakot po ako, Aling Celia. Kapag hindi ko nahanap ang mutya, posibleng ako po ang pinakauna niyang magiging biktima. Wala po akong bahay na masisilungan o mapagtataguan kung sakali man po na umatake siya. Ako po ang unang mamamatay. Huwag kang matakot. Huwag kang matakot, Ismael. Kailangan mo ng masisilungan. O siya, sige. Dumito ka muna sa loob ng tindahan ko.
Po? Seryoso ko. Para mabawasan yung takot na nararamdaman mo. Dito ka. Ibibigay ko sa iyo ang isa kong susi. Mamayang gabi, kapag tahimik na, saka ka pumasok dito. Dito ka matulog. Maghahanda din ako ng hapunan mo. Ilalagay ko dun sa ref. Pero itong tatandaan mo. Kailangan mong lumabas ng maaga o madaling araw pa lang para walang makakakita sa iyo, ha? Para hindi ka makita ng asawa kong inutil. Alam mo na, malaking problema yon pag nagkataon. Naku, maraming salamat po, Aling Celia. Hindi ko po alam kung paano ko po kayo mapapasalamatan. Ang bait-bait niyo po talaga sa akin. Ay nako, wala yon iho. Huwag mong isipin yon. Ginagawa ko to kasi alam kong mabuti kang bata. Hindi mo rin naman ginusto na maging ganyan ang buhay mo, hindi ba? Kundi lang sana tarantado ang asawa ko Aampunin na kita Ayos lang po yun, Aling Celia. Sanay na rin naman po ako sa buhay sa lansangan. Malaking bagay na po itong ibinigay niyo sa akin. Napakabait niyo po. Ngumiti si Aling Celia. May dinukot ito sa kanyang bulsa. Isang lumang susi. Inabot niya ito ng palihim kay Ismael. O ayan ha. Gamitin mo yung susi na yan kahit na anong oras mo gustong pumunta dito. Basta tahimik ka lang ha. Huwag kang magkakalat. Huwag kang mag-iingay. May maliit akong kwarto sa bodega. Doon ka matulog kung gusto mo. May banig at kumot doon. Maraming salamat po talaga, Aling Celia. Saka nga pala, huwag kang mangangalikot dito ha. Ayoko ng problema. Opo, pangako po. Hindi ko po kayo bibigyan ng problema. Maraming salamat po uli. O siya, sige na. Bumalik ka na lang ulit mamayang tanghali. Kasi sigurado ko na nasa sabungan na naman ang asawa ko. Tulungan mo ko sa mga gawain ko dito ha. Opo. Tumango si Ismael nang makaalis sa harap niya ang babae na pangiti siya. Sa simpleng kabutihan nito sa kanya, nagkaroon siya ng pag-asa. Nabawasan kahit papano ang takot niya. Samantala, habang inililigpit ni Aling Celia ang mga plato sa ibang mesa, panay ang sulyap niya kay Ismael. Hindi man niya aminin, pero may kung anong kaba siyang naramdaman nang marinig mula sa binatilyo ang banta ng ulog. Minsan na niyang napakinggan ng kwento tungkol dito, pero matagal ng panahon yun, kaya medyo nakalimutan na niya. At kung hindi lang pinaalala ng bata ang tungkol dito, hindi pa niya maaalala ang minsang naikwento sa kanya ng kanyang lolo. Napakagat labi siya. Hindi na lang si Ismael ang kinakabahan, kundi pati siya. Samantala, pagdating ng tanghali, nasa sabungan si Mang Tonyo. Maingay ang lugar, amoy pawis, sigarilyo at alikabok. Nasa isang sulok si Mang Tonyo, may hawak na manok habang nakaupo sa bangko. Dumaan ang tagabantay ng sabungan at napansin siya. Aba, Mang Tonyo! Andito ka na naman! Iniwan mo na naman yung asawa mo doon sa karinderya! Nako, pabayaan mo yun doon. Kaya-kaya na niya mga gawain doon Marunong yun sa lahat Ako, dito ako kailangan. Dito ang swerte ko At dito maraming pera. Iba ka talaga. Kung sa bagay, ilang araw ka na siniswerte Sana all. Lahat ng pusta mo, paldo. Aba, syempre. Akin lahat ng swerte. Kaya't magdididikit ka sa akin. Kaya nga para ka may agimat. Aba, anong agimat? Wala. Wala akong agimat. Anong pinagsasabi mo? Swerte lang talaga ako. Tumawa si Tonyo, sabay lakad papunta sa gitna ng sabungan, habang patuloy ang tawanan at sigawan ng mga tao. Kinagabihan, matapos ang maghapong pagtulong sa karinderya, napaupo si Ismael sa tabi ng kalan. Tahimik na ang paligid. Wala na ang mga suki. Wala na rin ang amoy ng nilulutong ulam. Tapos na rin siya sa maghapong hugasin. Lumapit sa kanya si Aling Celia na may hawak na plastik ng mga panindang natira. Ismael, mauuna na ako ha. Uuwi na muna ako sa bahay.
Pakicheck na lang itong pinto sa likod ha. Yung mga kaldero, bukas na lang linisin. Magpahinga ka na rin. Alam kong pagod ka na, iho. Opo, ako na pong bahala. Ngumiti lang si Aling Celia, pero may bakas ng pagod at pag-aalala sa kanyang muka. Lumingon pa ito sa paligid bago tuluyang lumabas at isinara ang pintuan. Pagkaalis ng babae, tumayo si Ismael at isinara ang mga bintana. Tahimik na niyang pinatay ang ilaw sa loob, maliban sa isang maliit na bombilyang nakasabit sa may kusina. Huminga siya ng malalim at nagtungo sa bodega. Nakita niyang may pang-isahang higaan doon sa gitna ng mga lumang sako at kahon ng mga dilata. Nahiga na ang binatilyo at sinubukang matulog. Ngunit ilang minuto pa lang ang lumilipas, may narinig siyang kaluskos. Maingat, dahan-dahan. Parang may naglalakad sa labas ng karinderya. Naisip kagad ng binatilyo na baka magnanakaw. Narinig niyang may nagbukas ng pinto hanggang sa may narinig siyang boses. Dito na lang tayo. Wala naman tao dito eh. Tayo lang. Nanlaki ang mata ni Ismael. Agad siyang gumapang sa likod ng mga sako at nagtago sa dilim. Mula sa siwang ng pinto ng bodega, nasilip niya si Mang Tonyo, kasama ang isang babae. Medyo bata pa ito, naka-miniskirt at may makapal na kolorete sa muka. Nagtanong ang babae kung talaga bang walang makakaistorbo sa kanila. Wala na. Umuwi na yung matanda kong asawa eh. Halika na. Pumasok sila sa loob ng bodega, sa mismong lugar kung saan kanina lamang ay nakahiga si Ismael. Napansin ng lalaki ang ayos ng katre. Napakunot ang noo nito at sandaling nag-isip. Naglakad-lakad si Tonyo, parang sinusuri ang paligid. Napahigpit ang hawak ni Ismael sa lumang sako habang nakayuko sa likod ng mga kahon. Bumundol ang labis na kaba sa dibdib ng binatilyo. Akala niya ay mahuhuli na siya. Mabuti na lang at nagmadali ang babae at sinabing tapusin na nila ang kailangan nilang gawin dahil gusto na rin itong umuwi. Agad na inalis ng lalaki ang itim na jacket at ibinaba ito sa sahig. Hinila niya ang babae palapit sa kanya. Hindi na sila nag-aksaya ng oras. Si Ismael, sa kanyang pinagtataguan, ay napatakip na lamang ng bibig gamit ang dalawang kamay. Hindi na siya halos humihinga. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at ang kanyang pisngi ay nag-init sa nakikitang nagaganap. Dahan-dahang hinagkan ni Mang Tonyo ang leeg ng babae habang abala sa pagbukas ng kanyang sinturon. Ang swerte ko talaga ngayong gabi. Iiwas sana ni Ismael ang kanyang paningin, pero biglang napako ang kanyang mga mata sa leeg ng lalaki. Nakita niya ang suot nitong kwintas na may palawit na gintong pangil. Tumulo ang luha sa mga mata ni Ismael. Hindi lang lihim na pagtataksil ang kanyang nasaksihan, kundi dahil din sa isang mas mabigat na katotohanan. Nalaman niyang ang mismong asawa ni Aling Celia ang siyang sinasabing magnanakaw ng mutya. Siya ang kumuha ng bagay na hindi dapat galawin. At ngayon, alam ni Ismael na ito ang magiging dahilan kung bakit muling magigising ang halimaw na matagal nang natutulog. Maya-maya, unti-unting bumagal ang kilos ng dalawa. Parang hinahabol ang hininga hanggang sa tuluyang humiga si Tonyo habang pinupunasan ng noo. Tumayo ang babae, isinuot nito muli ang kanyang damit at kinuha ang perang iniabot ng lalaki. Ayos. O paano? Gaya ng dati ha. Sa susunod ulit, text mo lang ako. Tumango ang babae bago lumabas. Nanatili si Tonyo sa higaan. Nakapikit, nakangisi. Maya-maya ay umupo ito at kumuha ng yosi sa bulsa at sinindihan ito. Si Ismael sa kanyang pinagtataguan ay nanatiling hindi gumagalaw. Nanginginig siya sa galit at inis. Hindi niya maintindihan
kung bakit kailangan gawin ito ng asawa ni Aling Celia. Maya-maya ay nakita niyang tumayo si Mang Tonyo at lumabas na ng bodega. Madaling araw nang lumabas si Ismael sa karinderya. Hindi na siya nakatulog ng gabing yon. Medyo lumayo siya ng konti sa tindahan at doon ay inabangan niya si Aling Celia. Nag-iingat na din siya na makita ni Mang Tonyo kung sakali man na dumating na ang mag-asawa. Maya-maya lang ay nakita na niya si Aling Celia na paparating. May mga bitbit na itong isang basket ng mga pinamili sa bayan. Agad niyang sinalubong ang babae at tinulungan. Nang mailapag na nila ang mga ito sa loob, kaagad na nagbukas ng usapan si Ismael. Aling Celia, pwede ko po ba kayong makausap? May kailangan po akong sabihin tungkol po kay Mang Tonyo. Bakit? Anong meron, Ismael? Kagabi po, nakita ko po siya eh. May kasama po siyang babae sa bodega. Ano ka mo? Babae? Abay, anong ibig mo sabihin? May babae po siyang dinala dito kagabi. Nakita ko po silang dalawa na may ginawa pong kababalaghan. Hindi. Hindi totoo yan, Ismael. Oo, lasinggero at sugaro lang asawa ko. Pero hindi niya ako lulukohin. Tigilan mo yung ginagawa mo, ha? Huwag mong sisiraan ang asawa ko. Hindi ko po siya sinisiraan, Aling Celia. Nakita ko pa nga po na binigyan niya po ng pera yung babae. Aling Celia, mukhang matagal na po nilang ginagawa yun sa inyo. Kasi parang wala lang po sa kanya ang lahat eh. Parang sanay na po. Tama na. Tama na, Ismael. Tama na. Wala kang karapatan na sabihin yan sa akin. Pero, tinulungan kita kasi naaawa ko sa'yo. Tapos ganito ang igaganti mo. Sisiraan mo ang asawa ko sa akin. Sisirain mo ang pamilya ko. hindi ko po intensyon yun. Sinasabi ko lang po ang totoo. Ayoko po kayong masaktan. At sa palagay mo, hindi ako nasasaktan sa mga sinasabi mo ngayon? Masakit to, Ismael. Hindi mo alam kung anong pinagdadaanan ko araw-araw. Pinanghahawakan ko na lang ang konting respeto na meron pa sa amin ni Tonyo. Tapos ngayon, sasabihin mong may babae siya. Aling Celia, nakita ko po talaga. Kitang-kita po ng dalawang mga mata ko. Hindi po ako nag-iimbento lang. Nakita ko po sila. Tama na. Tigilan mo na yan. Hindi ko na kaya. Napaupo si Aling Celia sa bangko habang hawak ang dibdib at nanginginig ang luha sa mga mata. Bakit kailangan kong malaman ito sa ganitong paraan? Pasensya na po kayo, Aling Celia. Gusto ko lang po talagang ipaalam sa inyo kasi ayoko pong makita kayo na niloloko po ng inyong asawa. Hindi po to para guluhin kayo. Okay lang, iho. Nabigla lang ako kasi sa'yo ko pa maririnig yan. Alam mo, matagal ko na rin naman nararamdaman na may mali. Pero pinipikit ko na lamang ang mga mata ko. Nilulunok ko na lang. Iniisip na baka guni-guni ko lang yung nakikita kong pagbabago sa ugali niya. Palagi kong sinasabi na baka pagod lang siya o baka stress lang sa pagsusugal niya. Pero tama pala ang hinala ko noon pa. Totoo palang may kinakalantari ng iba ang asawa ko. Kasalanan ko siguro to. Marami na siguro akong pagkukulang sa kanya. Wala po kayong kasalanan, Aling Celia. Wala po kayong ginagawang masama. Ang sakit-sakit lang, Ismael. Dahil lahat ng sakripisyo ko, parang wala lang. Yung bawat timpla ko ng kape tuwing umaga, yung pagtitiis ko sa pagiging lasing niya, yung paglalaba ko ng marurumi niyang damit kahit amoy alak at sigarilyo. Lahat yun, parang tinapon lang niya. May isa pa po pala akong nakita, Aling Celia. Ano, Ismael? Nakita ko pong nasa kanya po ang mutya ng ngipin ng dragon. Ano ka mo? Bakit nasa kanya yun? Huwag mong sabihin. Opo, Aling Celia. Siya po yung nagnakaw sa mutya. Bakit niya gagawin yun? Paano? Hindi eh. Imposible yun, Ismael.
Hindi gagawin ni Tonyo ang magnakaw lalo pat galing sa hukay. Numero unong matatakutin ng taong yun eh. Pero nagsasabi po ako ng totoo, Aling Celia. Tulungan niyo po ako makuha yun sa kanya. Kapag hindi natin nakuha ang mutya, wala na pong pag-asa. Magkakagulo po sa buong baryo. Marami ang mamamatay. Dahil posibleng anumang oras po ay magigising na po ang halimaw. Ismael, patawarin mo ko. Pero hindi ko alam kung kaya kong kunin yun kay Tonyo. Iba ang asawa ko. Kapag may ginawa kong hindi niya gusto, sinasaktan niya ako. Aling Celia, kung hindi natin mapipigilan ng aswang, maraming mamamatay. Hindi lang po ako, baka pati kayo at lahat po ng kumakain sa karinderya nyo, lahat po ng mga bata, baka pati ang anak nyo, mapahamak. Hindi ko alam kung kaya ko. Pero sige, susubukan ko, Ismael. Salamat po. Pangako, kapag nakuha na po natin ang mutya, magiging tahimik na rin po ang lahat. Pero kung sakali man po nahuli na ang lahat, asahan po nyo na poprotektahan ko po kayo. Hindi ko po kayo pababayaan, Aling Celia. Salamat, iho. Pero sinasabi ko na sa'yo ngayon, mahirap tong gagawin ko. Sana hindi lang to basta kwento, ha? Opo, hindi ko po kayo niloloko. Saglit silang nagkatitigan, parehong may takot sa kanilang mga mata. Habang tahimik na nag-iisip si Aling Celia at si Ismael ay may narinig na kaguluhan sa labas. Una, may hinang yabag. Pagkatapos mga boses, paunti-unting lumalakas. Nagkatinginan silang dalawa. Lumapit sila sa bungad ng karinderya at mula roon, nakita nila ang ilang tao na nagtatakbuhan. May nagsabi sa kanila na may namimigay daw ng regalo. Napakunot ang noo ni Ismael. Sa gitna ng kalsada, tanaw niya ang kumpulan ng mga tao. Karamihan ay mga matatanda at bata. Sila ang unang pinuntahan ng dayo. Tuwang-tuwa ang mga ito na nakatanggap ng ayuda. Regalo? Halika, Ismael. Tignan natin. Sumabay sila sa agos ng mga tao hanggang sa marating nila ang gitna ng kumpulan. At doon, nakita nila ang tinutukoy ng mga tao. Isang magandang babaeng dayo. May dalang basket na puno ng mga pagkaing tinapay, prutas at ilang sobre. Lahat ng matatanda at batang lumalapit sa kanya ay may natatanggap. Para siyang diwata sa mata ng mga tao. Grabe! Ang ganda-ganda naman niya. Parang artista. Pero si Ismael, hindi mapakali. Kahit mabait at maganda ang itsura ng babae sa kanyang harap, ay may kutob siyang hindi maganda dito. May naaamoy siyang kakaiba. Hindi amoy ng tinapay at tsokolate, at hindi rin amoy ng taong pawisan. Iba, parang amoy ng bulok na hayop na pilit tinakpan ng pabango. Biglang napakunot ang kanyang noo nang mapagtanto na parang siya lang ang nakakaamoy nun. Teka, ang baho naman. Ba't ganun? Ano yon, Ismael? Wala po ba kayo naaamoy na masangsang? Ang baho. Ha? Wala naman ah. Alam mo, mabuti pa pumila ka na rin. Sayang din yung pinamimigay niya, oh. Pero hindi lumapit si Ismael. Pinili na lang niya na manood habang pinagmamasdan niya ang dayong babae. Tila lumilinaw ang kutob niyang hindi lang ito basta dayo. Kinagabihan, hindi na bumalik pa si Ismael sa loob ng karinderya. Sa kabila ng ilang beses na pagtanggi ni Aling Celia nang isaoli niya ang susi, pinili na lamang niyang manatili sa labas at matulog sa likod ng simbahan. Kinakabahan siya tulad pa rin ng dati dahil sa takot na baka biglang may umatake, pero tinanggap na niya kung sakali man. Naganda na lamang siya ng isang kutsilyo at yon ang kanyang itinabi sa kanyang pagtulog. Inayos niya ang sarili at pinilit na ipikit ang kanyang mga mata, pero hindi siya nakatulog. Malalim na ang gabi, pero nanatiling mulat ang kanyang mga mata. Gising na gising ang kanyang diwa. Tahimik na ang gabi.
Tanging mga kahol na lang ng aso ang naririnig sa paligid. Hanggang sa may narinig siyang kaluskos. Mahina yon, parang ingat na ingat sa pagkilos. Mabilis siyang napatayo at agad na nagtago. Sinilip niya kung sino pa ang gising ng mga oras na yon. Doon niya nakita ang isang anino na naglalakad. Walang direksyon ang tingin nito at parang walang buhay kung gumalaw. Siya? Anong ginagawa niya rito? Nakilala niya ito, ang babaeng dayo. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Parang wala ito sa sarili. Waring nasa ilalim ng kung anong hipnotismo. Sinundan niya ito, dahan-dahan, ingat na wag makalikha ng ingay. Ang direksyon ng babae, patungo sa bakanting lupang malapit sa ilog. Isang lugar na kinaiinisan, kinatatakutan, at kadalasang iniiwasan ng mga taga-baryo. Ang lugar kung saan itinatapon ang mga sanggol na walang pangalan. Yung mga hindi na piniling isilang. Yung mga dinala sa mundo pero hindi pinanindigan. Yung mga iniwan, inabandona, hanggang sa mamatay, sa gutom, lamig o takot. Lahat ng tagaron alam ang istorya ng lupain yon, kaya walang pumupunta sa lugar na yon. Pabilis ng pabilis ang tibok ng puso ng binatilyo habang sinusundan pa rin ang babae. Alam niyang hindi na lang kutob at masamang hinala ang kanyang nararamdaman. Sigurado na siyang may mali sa babae. Anong gagawin niya dito? Mula sa kanyang pwesto, tanaw na tanaw niya ang babae. Nakatingin sa tubig. Parang umaawit ito pero mahina lang. Hindi maintindihan ni Ismael ang sinasabi nito, ngunit malinaw sa kanyang hindi pangkaraniwan ang inaawit ng babae. Bigla itong lumusong sa tubig. Lumubog ito sa gitna ng ilog. Nakasilip pa rin ang binatilyo. Tahimik. Halos hindi na humihinga. Ilang segundo na ang lumipas. Walang gumagalaw. Wala ring kakaibang tunog, kundi ang mahina at kalmadong tubig. Natakot si Ismael. Naisip niyang baka nagpakamatay ang babae. Lumapit siya sa may ilog at pilit na tinatanaw ang lugar kung saan ito lumubog. Isang minuto pa ay nagpasya na siyang tatalon na rin sana sa tubig. Ngunit biglang may umahon, pero hindi na ito ang parehong babae. Napaatras ang binatilyo. Nanlaki ang kanyang mga mata sa kanyang nakita. Napakagat sa kamay para hindi makalika ng sigaw. Nagulat siya at natakot sa kanyang nakitang nilalang. Ang kalahating katawan nito mula sa bewang paakyat ay naging kulubot na ang balat at may mga kaliskis. Ang ibabang kalahati naman ay hindi na tao. Isang dambuhalang buntot ng ahas ang pumalit sa kanyang mga paa. Makapal, madulas at kumikislot sa tubig. Nakatalikod ito sa kanya. Nanginig ang mga tuhod ni Ismael pero pinilit niyang humakbang palayo sa nilalang. Muli siyang nakapagtago sa likod ng isang puno. Ang babae sa kanyang paningin ay tila isang nilalang na mula sa alamat. Kalahating babae, kalahating ahas. Sigurado na siya, ito na nga ang ulog na ipinakita sa kanya ni Lolo Berto na dating nakalibing sa gubat. Hindi maaari ito. Gising na siya. Gising na ang ulog. Napatitig si Ismael sa aswang na nasa kanyang harapan. Nakita niya itong kumilos. Itinaas ang kamay nito sa langit at muling bumigkas ng isang dasal. Ang tinig nito ay malalim at parang may sumasabay na di lang dalawang tinig kundi marami. Parang boses ng ilang kaluluwang sabay-sabay na nagdarasal. Nagtakip ng tenga ang binatilyo. Ano to? Ano to? Diyos ko! Ano tong ginagawa niya? Habang nagpapatuloy ito, biglang gumalaw ang lupa. Sa ilalim ng malabnaw na putik, may isang kamay na umusli. Maliit pero matalas sa mga kuko. Dahan-dahan itong umangat sa lupa. Isang maliit na nilalang, parang bata,
pero may kahindik-hindik na anyo. Maputla ang balat, kulay abo, parang bangkay. Ang mga mata nito ay namumula. Ang bibig ay punong-puno ng matutulis ng ngipin. Halos hindi kasya sa maliit nitong bibig, kaya't nakabuka ito na tila laging galit. May maliit din itong mga sungay sa gilid ng ulo, at ang paghinga nito ay parang huni ng pusa na paos at galit. Gumapang ito palabas ng hukay at lumapit sa ulog. Ngumiti ang babae nang makita niya ang tiyanak na nasa kanyang tabi. Itinuloy ng matandang babae ang kanyang pagdarasal, at si Ismael naramdaman ang biglaang pagbigat ng hangin. Gumuhit sa langit ang matatalim na kidlat. Animoy parang galit na galit. Humigpit ang hawak niya sa kanyang dibdib at hindi niya alam kung ano ang gagawin. Maya-maya pa ay narinig na niya ang mumunting kaluskos, at sa muli niyang pagsilip, nakita niya na ang sunod-sunod na pagbangon ng mga patay na sanggol. Diyos ko! Ang daming tiyanak! Maingat na umatras ang binatilyo, halos hindi na humihinga. Ilang sandali pa ay nakalayo siya sa lugar na yon. Tumakbo siya ng ubod bilis. Hindi na niya ininda ang mga sanga na tumatama sa kanyang muka o ang mga tinik na bumabaon sa kanyang mga paa. Diretso siyang tumakbo, basang-basa at nilalamig, habang sa loob niya ay nananalangin siya na sana ay hindi siya sinundan ng mga halimaw. Mas binilisan pa ng binatilyo ang pagtakbo. Halos mawalan siya ng lakas habang binabaybay ang madilim at maputik na daan. Isa lang ang naisip niyang puntahan ng mga oras na yon. Yun ay walang iba, kundi si Aling Celia. Sa wakas, ligtas siyang nakarating sa bahay ng babae. Nanginginig ang kamay niya habang sunod-sunod na kumatok. Aling Celia! Aling Celia! Buksan niyo po ang pinto! Ilang saglit ay bumukas ang pinto. Gulat na gulat si Aling Celia nang makita ang binatilyo. Basang-basa, maputik at takot na takot. Diyos ko! Ismael! Ano nangyari sa'yo? Ba't ganyan ang itsura mo? Tulungan niyo po ako. Kailangan na po natin yung mutya. Nabuhay na po sila, Aling Celia. Nandito na po ang ulog. Nabuhay na po ang mga tiyanak. Sandali lang. Huwag kang masyadong maingay. Nandito ang asawa ko, lasing. Hindi niyo po ako naiintindihan eh. May mga halimaw na po. Nakita ko po sila. Paparating na po ang dilubyo, Aling Celia. Parang awa niyo na po. Kunin niyo na po sa asawa niyo ang mutya. Yun na lang po ang tanging paraan para mapigilan ang kampo ng kadiriman. Napaatras si Aling Celia. Hindi makapagdesisyon kung ano ang gagawin. Pero bago pa niya maisip ang susunod na hakbang, ay may narinig silang malalim na boses mula sa loob. Celia! Sino ba yan nandyan na? At bakit tayo ginagambala sa 10 oras ng gabi? Sino ba yan? Sumulpot ang lalaki mula sa sala. Hawak pa ang isang bote ng gin sa kamay. Namumula ang muka at halatang kanina pa naglalasing. Ikaw na naman pala. Anong pakay mo ba rito Umalis ka na nga. Huwag kang magdala ng kamalasan sa pamamahay namin. Kung kailan sunod-sunod na swerte ko bigla ka na naman susulpot. Baka dahil sa'yo, matigil ang lahat ng biyayang dumarating. Mang Tonyo, makinig ka po kayo sa akin. Kailangan niyo pong ibigay sa akin ng mutya ng ngipin ng dragon ngayon din. Kailangan natin yun para mailigtas ang lahat. Siraulo ka ba? Bakit ko naman nabibigay sa'yo ang bagay na nagbibigay ng swerte sa akin, Alam mo ba simula ng kunin ko to, ay naging sunod-sunod na ang panalo ko sa sabong? Kaya bakit ko ito ibibigay sa'yo? Siraulo ka pala Nasa'yo talaga ang ngipin ng dragon, Tonyo. Anong ngipin ang sinasabi mo? Ang kinuha ko, yung gintong pangil na pampaswerte. Anong pampaswerte? Malas ang bagay na yan, Tonyo. Paano mo nakuha yan? Nagsimulang magkwento si Mang Tonyo. Ayon sa kanya, nagsimula ang lahat ng mapag-usapan nilang mga sabongero
ang tungkol sa mga anting-anting na pampaswerte at kung ano-anong kababalaghan. Hanggang sa napunta ang usapan tungkol sa gintong pangil na nakabaon sa libingan na nasa gitna ng gubat. Galing umano ang impormasyon sa isang matandang baliw. Dito nila narinig ang tungkol sa pampaswerteng anting-anting. Habang ang iba niyang kasama ay natatawa at nagsasabing kwento lang yon ng mga lasing, si Mang Tonyo ang sumeryoso dito. Tinandaan niya ang bawat detalye ng kwento, kasama na dito ang lokasyon. Kaya naman, kahit takot sa patay o sa mga multo, pinuntahan niya ang lugar na yon. Ani ay walang tao ang aasenso sa takot. Dala ang sako, itak at asarol. Tinungo niya ang libingan. Matagal din siyang naghanap, pero hindi siya tumigil. At sa wakas, nang makita niya ito, agad niyang hinukay at nakita nga niya ang kwintas na nagbibigay ng swerte. Natakot siya sa nakaigang bangkay na naroon, pero binaliwala lang niya. Mabilis niyang hinablot ito at saka tumakbo pauwi. Simula noon, nagmistulang gumanda ang kapalaran ni Mang Tonyo. Palagi na siyang nananalo sa sabong. Bakit niyo po ginawa yun, Mang Tonyo? Alam niyo po bang dahil po doon, nabuhay po ang ulog? Anong ulog-ulog ang pinagsasabi mo? Umalis ka nga dito at baka maupakan pa kita. Tonyo, pakinggan mo muna si Ismael. Paano kung totoo ang sinasabi niya? Ano? Ikaw din? Naniniwala ka sa pulubing baliw na yan? Wala kang magulang yun eh. Tapos ngayon, wala na ring utak. Totoo po ang sinasabi ko, Manong Tonyo. Nung kunin niyo po ang mutya na yan, na wala ang kapangyarihang pumipigil sa alimaw na magising. Ngayon bumangon na siya. Naroon siya sa bakanting lote, doon sa tabing ilog. Nakita ko po mismo. Yung babaeng kalahating ahas. Binuhay niya po ang mga sanggol na nakalibing doon. Yung mga sanggol na naging mga tiyanak. Ibigay niyo na po sa akin ang mutya. Parang awa niyo na po. Nanganganib tayong lahat. Nanganganib po ang buong baryo. Ano ngayon kung totoo? Anong kinalaman ko dyan ha? Kung may kakayahan ng mutya na to na proteksyonan ang sarili ko, aba edi mas lalong hindi ko to ibibigay sa'yo. Ano ko, Hilo? Ano naman magagawa mo? Isa ka lang binatilyo na walang silbi. Pulubi ka lang. Aba, sandali lang naman, Tonyo. Huwag ka naman ganyan magsalita sa kanya. Ano ka ba naman, Celia? Huwag mo lang ipagtanggol ang siraulong yan. Kanina ka pa. Kung gulpihin kaya kita, gusto mo? Huwag po. Huwag po, Mang Tonyo. Huwag niyo po sasaktan si Aling Celia. Ako na lang po nakikiusap. Ibigay niyo na po sa akin ang kwintas. Ba't makulit ka talaga, no? Wala akong ibibigay sa'yo. Lumayas ka na nga dito. Kung hindi niyo po ibibigayan, ako na lang po ang kukuha. Dali-daling sinugod ng binatilyo ang lalaki para agawin ang kwintas. Nagkagulo sila bigla. Nahulog ang bote ng alak. Si Tonyo, agad na sinuntok si Ismael. Tumilapon ito sa saig. Duguan ang labi. Tonyo! Tonyo, tama na! Tigilan mo siya! Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo? Pati bata ay pinapatulan mo! Tumigil ka, Celia. Kung gusto mo, sumama ka na sa kanya eh. Sige, lumayas kayong dalawa. Hindi ko kayo kailangan. Habang galit na galit si Mang Tonyo, hindi niya namalayan na hinablot na ni Aling Celia ang kwintas mula sa kanyang leeg. Nang ibaling ni Mang Tonyo ang atensyon niya kay Celia, huli na. Nakita niya itong hawak-hawak na nito ang mutya. Anong ginagawa mo, Celia? Ibalik mo sa akin yan! Ibalik mo, sabi! Hindi ko na kayang suportahan niyang katarantaduhan mo, Tonyo. Sawang-sawa na ako. Ayoko na maging parte ng kasakiman mo. Celia, ibalik mo sa akin yan! Alam mo ba lahat ng meron tayo ngayon ay dahil sa anting-anting na yan, ha? Hindi. Hindi ko alam. Pero dahil ikaw na rin na nagsabi, mas lalong alam ko na mali ito. Hindi ko na maaatim ang ginagawa mo. Alam mo ba dahil sa bagay na to, nagbago ka? At habang tinitignan kita ngayon, hindi na ikaw yung lalaking pinakasalan ko. Tama na po, Mang Tonyo. Wala po akong masamang gagawin.
Ang mutya po na yan ay gagamitin lang po natin para mailigtas ang baryo laban sa aswang na ulog. Wala akong pakialam kung anong klase ng dilubyo ang dumating. Ibalik mo sa akin yan, Celia. 1, 2. Huwag mo nang paabutin ng 3. Kundi ano? Sasaktan mo ko? Papatayin mo ko? Ganyan ka na ba talaga? Wala ka ng konsensya. Maaatim mong may mamatay na dahil lang sa anting-anting na ito. Ipagpapalit mo ang buhay nating lahat para lang mapasayo ang mga bagay na gusto mo. Akin na yan. Ibalik mo sabi sa akin yan eh. Eto, Ismael, kunin mo kwintas. Gawin mo ang tama. At sana, magtagumpay ka sa pagliligtas sa baryong ito. Agad na umalis si Ismael. Hawak-hawak ang mutya. Patuloy pa rin ang ulan, kasabay ang malalakas na kulog at kidlat. Hanggang sa narinig niya ang malakas na tinig ni Mang Tonyo mula sa likod. Isinusumpa kita, Ismael! Huwag kang magpapakita sa akin, kundi papatayin kita! Papatayin kita! Hindi na siya lumingon. May mas mahalaga siyang bagay na dapat tapusin. Samantala, sa loob ng bahay, halos hindi na makagalaw si Aling Celia nang dahil sa takot. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pinipigilan ang luha. Pabalibag na isinara ni Mang Tonyo ang pinto. Tumitig siya kay Aling Celia, matalim at nakakatakot. Bakit ginawa mo sa akin to, Celia? Niloko mo ko. Ninakawan mo ko ng isang bagay na nagbibigay sa atin ng swerte. Lumapit siya. Mabigat ang bawat takbang at napapaatras naman si Aling Celia hanggang sa marating ang dingding. Ginawa ko yon kasi yun ang tama. Hindi ko na kayang panoorin kang tuluyang lamunin ng kasakiman. Dahil sa mutya na yon, mas naging suga pa ka sa sugal, sa alak, at pati sa babae. Anong babae? Linawin mo nga yung sinasabi mo. Huwag ka na magkaila. Alam ko lahat ng mga ginagawa mo, Tonyo. Pati yung kababuyan na ginagawa niyo sa bodega sa karinderya. Kaya wala akong pakialam kung sakali mang malasing ka ulit kasi wala na sa'yo ang mutya. Mas okay nga yun eh. Kapag wala ka ng pera, titigil ka na sa kakasugal mo. Titigil ka na rin sa mga pambababae mo. Baka sakaling matauhan ka. Parehong natigilan ng dalawa at napatingin sa pinto nang makarinig ng mumunting yabag sa labas. Parang may nagmamarcha. Kagad silang lumapit sa may bintana at sinilip kung ano ang nangyayari sa labas. Maya-maya ay nakarinig sila ng sabay-sabay na iyak ng mga sanggol sa labas. Kasunod nito ang malalakas na tahol ng mga aso. Wala pang 5 segundo, isang aso ang biglang napaalulong sa labis sa sakit. Tapos ay biglang tumahimik. Kitang-kita ng dalawa kung paanong pinagkaguluhan ng maliliit na halimaw ang alagang aso ng kanilang kapitbahay. Diyos ko po! Madali ka! Isarado mo mga bintana at pinto! Totoo nga sinasabi ng pulubi na yon. Diyos ko! Ano itong nagawa ko? Totoo ba nang dahil sa akin ay nabuhay ang mga halimaw na yon? Oo, Tonyo. Ikaw ang may kagagawa nito. Tignan mo! Tignan mo, Tonyo! Tignan mo mga halimaw na nasa labas. Nang dahil sa'yo, nanganganib na ang buong baryo. Biglang may malakas na kalabog sa pintuan. Parang may maliliit na katawan na pilit na umaakyat at kumakalmot sa dingding ng kanilang bahay. Kinakalampag din ng mga ito ang kanilang bubong. Umiyak ang kanilang anak nang marinig ang nakakatakot na ingay na yon. Lumabas ito ng silid at niyakap ang kanyang ina. Huwag kayong maingay. Sisiguraduhin kong walang masamang mangyayari sa atin ngayong gabi. Diyan lang kayo at kukunin ko lang ang itak ko para kahit papano ay may panlaban tayo kung sakali mang makapasok sila. Matapos kunin ang itak sa kusina, siniguro na din ng lalaki na nakasara at nakakandado ang mga bintana at pinto ng kanilang bahay. Maya-maya pa ay tumigil din ang ingay. Samantala,
Habang papalayo naman si Ismael sa baryo, wala itong kaalam-alam na nagsimula ng magkalat ng lagim ang mga halimaw. Napakapit siya sa kwintas na nasa kanyang palad. Ramdam niyang nag-iinit ito at parang may sariling buhay at pakiramdam. Gayunpaman ay hindi niya ito binitiwan. Naglakad siya ng mabilis. Kahit madilim ang paligid, ay tinuntun niya ang gubat kung saan sila huling nagkita ng matandang baliw. Ngayong buhay na ang ulog at ang mga kampo nito, alam niyang ang matandang lalaki lang ang maaaring makatulong sa kanila dahil ito lang ang nakakaalam kung paano gamitin ang mutya at kung paano matatalo ang mga halimaw. Ngunit pagdating niya doon, hindi niya nakita ang matanda. Nakailang tawag na rin siya pero walang sumasagot. At nang tignan niya ang libingan, totoo ngang wala na doon ang nakita niya noong bangkay. Dahil sa matinding pagod, napaupo na lang ang binatilyo at isinandal ang likod sa isang malaking puno. Nakatulog siya nang di namamalayan. Kinabukasan, sa unang pagputok ng araw sa baryo, naunang nagising si Aling Celia. Gaya ng nakasanayan niya, lumabas siya ng bahay para magwalis. Medyo nakakaramdam pa siya ng takot, pero dahil sumikat na ang araw, alam niyang ligtas na ang paligid sa oras na yon at wala nang banta ng aswang o anumang nilalang ng dilim. Ngunit paglabas niya, nagtaka siya sa amoy ng hangin, malansa at amoy dugo. Agad niyang nakita ang patay na aso sa harap ng bahay nila. Nang puntahan niya sa likod ang mga alaga nilang manok at baboy, ganun na lamang ang panghihinayang niya nang makitang patay na din lahat ang mga ito. Ang mga manok, nakita niyang ulo na lang ang mga ito. Tapos yung baboy, wakwak ang tiyan at nagkalat ang mga bituka sa lupa. Tonyo! Tonyo! Tonyo, lumabas ka rito, madali ka! Tingnan mo ito! Bakit? Ano yun? Ano bang? Naku po! Hayop na mga aswang na yun! Ito palang mga alaga kong pinagdiskitahan nila kagabi! Mga buwisit sila! Mga pweste! Ang mga panabong ko! Wala na! Hindi pa man sila nakakabawi sa gulat at panghihinayang, ay may dumaan silang kapitbahay at sinabi sa kanilang may mga patay na tao silang nakita sa iba't ibang bahagi ng baryo. Nagkatinginan ang mag-asawa, pinagpawisan sila ng malamig at si Mang Tonyo halos hindi na makahinga. Sunod-sunod nagsilabasan ang mga tao, kanya-kanyang sigawan at iyakan. Ang ilan, hilam na ng luha ang kanilang mga mata. May ilang nagsabi na nakakita sila ng mga halimaw kagabi at ilan sa mga ito ang binulabog at tinakot na mga halimaw na yon. Ayon sa mga tao, aswang ang sumalakay sa kanila ng gabing yon. Nabalot ng takot ang buong paligid. Si Mang Tonyo hindi na nakapagsalita. Tumingin siya kay Aling Celia. Umalis ito at sumunod siya. Tinignan kung ano ang nangyayari sa paligid. Pagkalipas ng ilang sandali, umuwi na ang mag-asawa. Sabi ko naman sa'yo, Tonyo mali talaga na kinuha mo, mutya! Akala ko swerte lang ang makukuha natin sa bagay na yun eh. Hindi ko naman talaga inakalang ganito ang mangyayari. Anong gagawin natin ngayon, Tonyo? Hindi ko alam, Celia. Wala akong ideya sa kung anong pwede natin gawin. Pero mabuti pa, ay umalis na tayo dito. Magsimula na lang tayo ng panibagong buhay sa ibang lugar. Ano? Naririnig mo ba yung mga pinagsasabi mo, Tonyo? Ikaw ang dahilan nito. Tapos iiwan mo lang ng ganito. Wala ka ba talagang konsensya? Sabihin mo na kung anong gusto mong sabihin. Pero ang importante sa akin ang buhay natin. Lalo na ng anak natin. Teka, nasa na pala yung bata? Baka nandun sa kwarto niya natutulog. Parehas nilang pinuntahan ng kwarto ng kanilang anak. Pero sa kasamaang palad, wala ito doon. Nagpalitan sila ng tingin. Parehong halata ang takot sa kanilang mga mata. Hindi! Hindi ito pwede!
Kanina lang nandito pa siya eh. Elisa! Elisa, anak! Anak, nasan ka ba? Bumalik ka na rito sa bahay. Tumakbo sila sa likod ng bahay. Pinuntahan ng palikuran ang maliit na bodega, ang lugar kung saan palaging naglalaro ang bata. Pero wala ito ron. Elisa! Elisa, anak! Ikaw ang may kasalanan nito, Tonyo. Kasalanan mo lahat ng ito, hayop ka! Hindi nakaimik si Mang Tonyo. Napatitig siya sa kanyang mga kamay. Naunawaan niya ang laki ng kanyang nagawang kasalanan. Hahanapin ko si Ismael. Hahanapin ko matandang lalaki. Baka sila makatulong sa atin. Gawin mo na ngayon. Subukan mong hanapin sila doon sa libingan kung saan mo nakuha ang mutya. Bilisan mo na, bago mahuli ang lahat. Samantala sa gubat, di pa nagigising si Ismael. Mahimbing pa ring natutulog ito sa ilalim ng malaking puno. Nananaginip. Sa kanyang diwa, nakikita niya ang isang malaking kuweba. At doon ay naririnig niya ang tinig ng matandang lalaki. Yun ay walang iba, kundi si Lolo Berting, ang baliw na matanda. Ismael! Makinig ka! Lolo Berting? Lolo Berting! Asan po kayo? Hindi nagpakita sa kanya ang matanda, pero patuloy niyang naririnig ang tinig nito mula sa kawalan. Lolo Berting! Tulungan niyo po ako! Nakita ko po, nagising na po ang ulog. Baka patayin niya po ang mga tao sa baryo. Ano pong kailangan kong gawin, Lolo Berting? Ikaw ang susi, Ismael. Ikaw ang huling pag-asa para mapuksa ang halimaw. Pero hindi mo ito magagawa ng mag-isa. Makinig ka sa aking mabuti. Kailangan mo ng kasama. Isang ina, isang ilaw ng tahanan na may tapang, may puso at may disiplina. Isang ina na kayang ituwid ang naliligaw. Pero sino po? Sino po ang tinutukoy niyo? Teka, si Aling Celia? Oo nga, baka siya po. Matapang siya at mahal na mahal po niya ang pamilya niya. Baka matulungan niya po ako. Yan na nga ang simula, Ismael. Ang pagkilala sa kabutihan ng iba. Hala, sige, kumilos ka na. Gamitin mo ang mutya. Maniwala ka sa sarili mong kakayahan. Tandaan mo, hindi lang sandata ang makakapatay sa mga halimaw. Kapag pinagsama ang liwanag ng mutya at ang pusong dalisay ng isang tunay na mandirigma, kahit ang pinakamagiting at pinakamalakas na nilalang ng dilim, walang magagawa. Lalamunin sila ng dalisay na liwanag. Lalamunin sila ng dambuhalang apoy. Biglang nagising si Ismael. Malalim ang kanyang hininga. Pawis na pawis. Tumayo siya at tinitigan ang hawak na mutya. Humanda kayo. Lalabanan ko kayo sa abot ng aking makakaya. Isinuot niya ang mutya sa kanyang leeg. Saglit siyang tumingin sa paligid. Umaasang makikita si Lolo Berting. Lolo Berting! Lolo Berting, nasan ba kayo? Walang sumagot, pero may napansin siyang kakaiba sa may damuhan sa hindi kalayuan. Unti-unti siyang lumapit. Huminto ang kanyang mga paa nang tuluyang makita niya ang nakabulagtang katawan ng matanda. Maputla na ito, wakwak ang tiyan at puno ng kagat at kalmot ang kanyang katawan. Nakadilat pa ang mga mata nito, parang punong-puno ng takot sa huli nitong mga sandali. Lolo Berting! Lolo Berting! Tumulo ang luha sa kanyang mga mata dahil sa sakit at panghihinayang sa pagkawala ng matandang minsan ay gumabay sa kanya. Biglang may mga yabag sa kanyang likuran. Ismael! Ismael! May kailangan ka malaman!
Mantonyo! Agad niyang hinawakan ng mahigpit ang kwintas at bahagyang umatras palayo sa lalaki. Huwag ka mag-alala, Ismael. Hindi ko nakukunin ang mutya na yan. Pumunta ako dito para ipaalam sa'yo na umatake na ang mga halimaw kagabi. Maraming kababaryo natin ang namatay. At ang anak ko nawawala siya. Nawawala si Elisa. Ikaw lang at ang matanda... Bigla itong natigilan nang makitang patay na ang matandang lalaki. Hindi. Ano nangyari? Sino ang tutulong sa atin ngayon para mapuksa ang mga halimaw na yun? Tayo po, Mantonyo. Tayo po magtutulungan para mawala na mga salot na yon. Kailangan na po nating magbadali. Kailangan nating bumuo ng isang magandang plano kasama ang iba nating mga kababaryo. Kung handa tayo sa laban, matitiyak kung may pag-asa tayong manalo. Asahan mo ang tulong ko, Ismael. At ako na ang bahalang magkumbinsi sa mga kababaryo natin. Basta ipangako mo sa akin na hahanapin natin si Elisa pagkatapos ng laban na to. Ipinapangako ko po, Mantonyo. Hahanapin po natin si Elisa. Lumakad na ang dalawa at umuwi na sa baryo. Kaagad na nakipag-ugnayan si Mang Tonyo sa mga namumuno sa barangay. Nagpatawag naman ang kapitan ng agarang pagpupulong kasama ang lahat ng mga tanod at ibang kalalakihan ng baryo. Kinagabihan, ramdam na ramdam ng lahat ang tensyon. Mula sa di kalayuan, naririnig na nila ang iyak ng mga sanggol. Biglang lumakas ang hangin. Pumatak ang ulan. Biglang umalingasaw ang masangsang na amoy. Parang may halong dugo. Narinig nila ang malakas na singasing ng ulog. Naghintay ang binatilyo sa labas. Ilang sandali pa, narinig na nila ang pagmamarcha ng maliliit na paa. Paparating na ang mga tiyanak. Naghanda si Ismael. Tangan niya sa kanyang kamay ang isang espada na ibinigay sa kanya ng kanilang kapitan. Bagamat hindi masabi kung saan o ano ang pinagmulan ng sandata, naging komportable si Ismael sa pagkakahawak dito. Ilang sandali pa ay nasa harapan na niya ang ulog at ang mga tiyanak. Ang mga mata nila ay naglalagablab na parang apoy. Suot mo ang mutya! Akala mo ba mapipigilan mo ako? Hindi lang kita pipigilan! Wawasakin pa kita! Sige! Subukan mo! Isa ka lamang paslit sa palingin ko. Mahina kang nilalang! Biglang gumapang palapit ang ulog at sumugod kay Ismael. Agad itong umiwas, gumulong sa lupa. Habang iniwasan niya ang pagsalakay ng aswang, parang may naririnig siyang mga bumubulong. May nagsasabi sa kanya kung ano ang kanyang gagawin. Tumayo ang binatilyo at buong tikas na hinarap muli ang aswang na ulog. Kung ano ka man, hindi ka mananalo kasi masama ka. Kailanman, hindi nanalo ang kasamaan laban sa kabutihan. Hinubad niya ang mutya sa kanyang leeg at inilagay ito sa hawakan ng kanyang espada. Itinaas niya ito nang nakaturo sa langit at pagkatapos ay itinutok ito sa aswang na ulog. Mula rito, kumawala ang isang bugso ng liwanag. Tumama ito sa katawan ng aswang. Napasigaw ito sa labis na sakit. Nagsimulang mabulok ang balat nito, pero mabilis din itong umatras. Inutusan itong sumugod ang kanyang mga kampon na tiyanak. Tumakbo ang mga ito papalapit kay Ismael. Handang pagpiestahan ang payat na katawan ng binatilyo. Nasaktan siya sa unang bugso ng paglusob. Isang tiyanak ang kaagad na kumagat sa kanyang braso. Isa pa'y humablot sa kanyang damit at kinalmot ang kanyang dibdib. Nanginig siya sa sakit pero nanatili siyang matatag. Hindi niya magawang saktan ng mga maliliit na nilalang dahil yon ang ibinubulong sa kanya ng tinig. Mula sa loob ng kabahayan ay lumabas ang mga tao, kabilang na si Aling Celia. May bitbit itong pamalo sa kanyang mga kamay. Hoy! Mga pasaway na bata kayo!
Tigilan nyo na yan! Huwag kayong manakit! Umayos kayo! Isa! Dalawa! Tila isang himala naman ang sumunod na nangyari. Binitiwan ng mga tiyanak si Ismael at isa-isang nagsipag atrasan. Parang mga batang nahuling gumagawa ng kalokohan. Parang mga batang natakot ang mga tiyanak. Yumuko sila at nagsimulang umiyak. Hindi lang dahil sa sigaw ni Aling Celia, kundi dahil may naramdaman silang hindi nila maipaliwanag. Isang takot na may halong lungkot. Mga walang silbi! Mabilis na sumugod ang aswang na ulog, mas mabigat at mas mabilis kaysa kanina. Ngunit sa pagkakataong yun, hindi na nagpabaya pa si Ismael. Mabilis niyang itinaas ulit ang kanyang espada. Nakaturo sa langit at mula sa dulo nito, isang nakakasilaw na liwanag ang kumawala. Himalang tila biglang nagliwanag ang langit. Tumigil ang ulan, nagsimulang gumalaw ang mga ulap, at sa gitna ng liwanag, nagpakita ang isang gintong dragon. Bumaba ang dragon mula sa langit at unti-unting nag-anyong gintong liwanag. Ang liwanag ay bumalot sa buong katawan ni Ismael. Napapikit siya sa sobrang lakas ng enerhiya. Nang dumilat siya, nakalutang na siya sa ere. Kasabay nito ay ang biglang pagbabago ng anyo ng mutya. Naging gintong apoy ito at kumalas mula sa espada. Dumapo ito sa kanyang kamay. Sa pagkakataong yun ay binitiwan na niya ang kanyang espada. Ramdam ni Ismael ang panibagong lakas at naging mas matalas na rin ang kanyang pandama. Sumigaw ang aswang na ulog. Hindi ito umatras. Lalong tumindi ang galit sa kanyang muka. Inilabas nito ang mahahaba niyang mga kuko at tinangkang kalmutin ang muka ni Ismael. Ngunit mabilis ang ginawang pag-iwas ng binatilyo. Muling sumugod ang ulog. Hinampas nito si Ismael gamit ang kanyang mahabang buntot. Tinamaan ang braso ni Ismael at tumilapon siya. Tumama sa isang malaking puno. Napayuko si Ismael. Napangiwi ng dahil sa sakit, pero hindi siya sumuko. Dahan-dahan siyang tumayo. Nagsimulang magliyab ang gintong apoy sa kanyang mga kamay. Pinikit niya sandali ang kanyang mga mata. Saka malakas na sumigaw. Katapusan mo na! Itinapat ni Ismael ang liwanag sa kanyang dibdib. Agad itong pumasok at tila naging bahagi na ng kanyang katawan. Ang kanyang mga mata ay nagliwanag, naging tila 2 bola ng naglalagablab na apoy. Muli siyang lumutang sa ere, balot ng gintong liwanag ang kanyang buong katawan. Sa isang iglap, sinugod niya ang aswang na ulog. Diretso niyang tinumbok ito. At sa bawat pulgada ng paglapit niya, lalong lumalakas ang liwanag sa kanyang katawan. Nasisilaw ang lahat, halos hindi nila makita kung ano ang nangyayari sa laban. Samantala, inihanda naman ng binatilyo ang kanyang kamao. Isang malakas na suntok ang binitiwan niya sa dibdib ng aswang na ulog. Isang malakas na sigaw ang binitiwan ng halimaw. At sa huling pagkakataon, natupok ang ulog. Walang natira, kundi abo. Unti-unting nawala ang liwanag sa katawan ni Ismael. Mula sa ulap, muling lumitaw ang gintong dragon. Umikot ito sa ere at dahan-dahang bumaba. Inikutan nito ang mga tiyanak at sa bawat pag-ikot, naglalabas ito ng banayad na ilaw na tumatama sa mga nilalang. Isa-isang nagbago ang kanilang mga anyo. Mula sa anyo ng nakakatakot na nilalang, naging tila mumunting anghel sila na may mapayapang mga muka. Napaiyak ang lahat ng mga nanay at tatay ng baryo. Hindi nila napigilang lumapit at panoorin ang mga kaluluwang unti-unting humihiwalay sa mga katawan. Isa-isa silang sumakay sa likod ng dragon. Tahimik ang lahat habang tumataas ang dragon. Dala-dala ang mga kaluluwa ng mga sanggol.
patungo sa langit. Ayon sa paniniwala ng mga matatanda noon, ang dragon ay isang uri ng espiritu na tagahatid ng mga kaluluwa sa mas magandang lugar. Nang tuluyan ng nawala sa paningin ang dragon, sama-samang inilibing ng mga taga-baryo ang mga buto at labi ng mga sanggol. Inilagak nila ito sa maayos na libingan, dinasalan at nagsindi ng kandila bilang pamamaalam. Pagkatapos nito ay naglakad-lakad si Ismael kasama ang mag-asawang Celia at Tonyo. Hinahanap nila si Elisa, isang matandang babae na naninirahang mag-isa sa kubo. Malayo sa mga kapitbahay ang tumawag sa kanila. May kapansanan nito sa paa at halatang hirap na sa katawan. Sinabi nitong nasa kanya ang bata. Nagulat naman ng mag-asawa. Lumapit sila at nakita ang kanilang anak na ligtas. Kwento ng matanda, nakita niyang naligaw sa lugar niya ang bata. Agad niya itong pinatuloy sa bahay para alagaan habang wala pang naghahanap. Humingi ito ng tawad sa mag-asawa dahil hindi nito naisoli ang bata sa kanila dahil hirap siyang maglakad. Agad na nagyakap ang pamilya at nagpasalamat ang mga ito sa matanda. Mula ng araw na yon, nagbalik na ang katahimikan sa baryo. Nag-iba na ang tingin ng mga tao kay Ismael. Hindi na siya itinuring na malas. Madalas na siyang purihin ng mga tao. Niyayakap siya ng mga bata at tanggap na siya ng lahat. Nagbago na rin si Mang Tonyo. Nagsimulang lumambot ang puso niya at inamin ang kanyang mga pagkukulang. Hindi nagtagal, inampon nila ni Aling Celia si Ismael at itinuring bilang isang tunay na anak. Masayang masaya si Ismael sa lahat ng mga nangyari sa kanyang buhay. Tuwing gabi, palagi niyang tinatanaw ang langit sa direksyon kung saan umakyat ang gintong dragon. Palagi siyang nagpapasalamat dito at palagi niyang ipinagdarasal na sana nasa magandang lugar na din ang mga kaluluwa ng mga bata at ni Lolo Berting. Sa lahat ng mga kababalaghang nangyari sa kanilang lugar, may natutunan doon ang mga tao. Natutunan nilang ang pagmamahal ay may kapangyarihang baguhin ang puso ng kahit na sinong nilalang, tao man o halimaw. Simula noon, naging mas bukas ang mga taga-baryo sa isa't isa. Mas naging matatag ang samahan nila. Hindi na nila hinuhusgahan ang mga tao base sa pinanggalingan, itsura o katayuan sa buhay. Natutunan nilang makinig, magmahal at magpatawad. Si Ismael naman ay lumaking mas matapang, mas mapagkumbaba at punong-puno ng pag-asa. Ginugol niya ang buhay sa pagtulong sa iba. Nagamit niya ang kanyang mutya sa pagpapagaling ng karamdaman ng iba. Tumatak sa mga tao ang alaala ng babaeng ahas, ang gintong dragon, at ang mga tiyanak na naging anghel, at syempre, ang binatilyong minsang tinatawag na malas, na sa huli ay naging bayani ng lahat.